Breaking news, Israel, nagbantang agarang wawasakin ang nuclear sites ng Iran. Kung mabibigo umano ang US na ipatigil ang operasyon ng Iran para sa enrichment process ng uranium-235 na maaaring magamit nito sa paglikha ng nuclear weapons, kung saan ang dalawa sa mga nuclear enrichment facilities ng Iran ay sinasabing matatagpuan sa mga tunnels ng bulubunduking bahagi ng Natanz at Fordow, kung saan ang pinakamalalim na bahagi nito ay tinatayang umaabot umano ng mahigit sa 200 hanggang 300 talampakan. Isang bagay naman na nagbibigay ng pagdududa sa ilang eksperto kung may kakayahan nga ba ang Israel na mawasak ang ganito kalalim na mga tunnels. Dahil ang pinakamalakas na bomba ng Israel na sinasabing may kakayahang tumagos sa lalim na 78 talampakan ay malinaw na hindi aarukin ang lalim na 200 hanggang 300 talampakan, at bukod tangi ang US lamang ang may bomba na kayang arukin ang lalim na 200 talampakan, at tanging ang B-2 bomber lamang din ang may kakayahang magdala at magbagsak ng sandatang ito dahil masyado itong malaki para sa mga fighter jets ng Israel. Bukod pa riyan, ang klase ng mga bombang ito, kabilang na ang B-2 bomber, ay mahigpit na ipinagbabawal ng US na ibenta sa kahit sinong kaalyadong bansa upang hindi ito magaya ni numan. Gayunpaman, bagamat hindi kasing lakas ng bombang ito ng US, ang GBU-28 ng Israel ay malinaw na may kakayahan itong wasakin ang mga pasukan ng nasabing mga tunnel, at sa lalim ng kakayahang arukin ng bombang ito ay maaari itong magdulot ng malakas na pagyanig kahit pa nasa 200 hanggang 300 ang lalim ng tunnel na ito, na maaaring tuluyang magwasak sa nuclear enrichment facilities ng Iran kung talagang aatakihin ito ng Israel. Kaya naman labis na nababahala ang Iran at agarang nagpahayag na ituturing umano nilang responsable ang US kung itutuloy ng Israel ang pag-atake nito sa kanila. Isang indikasyon na tila ay natatakot ang Iran na magamit ng Israel ang GBU-57 ng Amerika na may kakayahang maarok ang lalim na 200 talampakan malapit mismo sa tunnel nila. Subalit kung talagang nais itong gawin ng US ay tiyak matagal na nila itong ginawa. Subalit ang direktang pag-atake ng US sa enrichment facilities ng Iran ay maaaring magamit ng mga bansang kaalyado ng Iran upang kondinahin ng internasyonal na komunidad ang Amerika, dahil maaaring hindi pa magiging makatwiran para sa US na wasakin ang pasilidad na ito ng Iran dahil wala pang patunay na mayroon na silang nuclear weapons, at sinasabing ang isinasagawa nilang enrichment process ng uranium-235 ay para lamang sa kanilang industriyang pang-medikal at pang-enerhiya at hindi para sa mga nuclear weapons. Gayunpaman, ang 3 hanggang 5% purity lamang ng uranium-235 ang ginagamit para sa mga nuclear power plants, habang ang 20% naman ng purity ng uranium ay sapat na para sa paglikha ng mga medical isotopes para sa kanilang medikal na industriya. Subalit sa kasalukuyan ay sinasabing mayroon ng 60% enrichment ng uranium-235 na natapos ang Iran, at sa taas ng purity na ito ay hindi na ito ligtas gamitin para sa pang-medikal at pang-enerhiyang proseso, dahil ang ganito kataas na purity ng uranium-235 ay malinaw na may pagnanais talaga ang Iran na lumikha ng mga nuclear weapons. Gayunpaman ay kakailanganin pa rin nila itong umabot ng 70% bago tuluyang magamit sa paglikha ng nuclear weapons, at kakailanganin ring mapatunayan ng US na gagamitin ito ng Iran para maging banta sa kapayapaan ng mundo bago maging makatwiran para sa US na tuluyan ng wasakin ng proyektong ito, dahil bilang nangungunang bansa para sa kapayapaan ng mundo, ang US ay hindi dapat magpadalos-dalos ng desisyon sa usaping ito, kung kaya't maging ang nauna ng banta noon ng Israel na wawasakin na nila ito ay pinigilan pa rin noon ni Trump upang isulong ang diplomasya sa Iran sa pamamagitan ng kasunduan, kung saan ang nais ni Trump ay kusang loob ng tigilan ng Iran ang operasyong ito kapalit ng pagpapawalang bisa ng sanctions sa kanila ng mga Amerikano. Subalit tila ang tanging kasunduan lamang na kayang sang-ayunan ng Iran ay ang pagpapanatili nito ng enrichment ng uranium-235 ng hanggang 60%, kung saan sa puntong ito ay makatitiyak ang US
na hindi ito magagamit sa paglikha ng mga nuclear weapons. Subalit kung mananatili ang enrichment facilities ng Iran, ay maaari nilang lihim pang itaas ang enrichment ng mga ito hanggang umabot ng 70%. Ito ang dahilan kung bakit matapos ang napakaraming taon ay hindi pa rin nagkakasundo ang Iran at US sa usaping ito. Subalit tila ay may naisip na si Trump para tuluyang wasakin ito at nagsimula na ito nang pigilan ni Trump ang mga Hudyo sa unang pagbabanta nito, kung saan dahil pinigilan ng US ang Israel sa unang pagbabanta nito na wasakin ang nuclear enrichment facilities ng Iran, ay naitatag na ni Trump ang malinaw na katayuan ng US sa internasyonal na komunidad na hindi nito nais lumikha ng digmaan laban sa Iran. Kaya't kung sa kabila ng kanyang pagpipigil sa Israel ay gagawin pa rin ito ng Israel, ay mapangangatwiranan na ng US na hindi nila pinalano ang mga ito, kaya't maaaring ang Israel lamang ang kundinahin ng internasyonal na komunidad at hindi ang mga Amerikano, at sa ganitong sitwasyon ay mananatili ang kapangyarihan ng US na muling ipagtanggol ang Israel sa kondemnasyon ng buong mundo dahil ang US ay ang pangunahing konseho ng nagkakaisang bansa sa buong mundo at ang Israel ay ang isa sa kanilang pinakamatatag na kaalyado. Kaya't kung sakali mang gumanti ang Iran sa Israel, ay magiging makatwiran para sa US na magbigay ng suporta sa kaalyado nito, at kung idadamay naman ang Iran ng US sa kabila ng hindi nito direktang pag-atake sa kanila, ay magkakaroon na ng karapatan ng US at mga kaalyado nito na tuluyang burahin sa mapa ang pamahalaan ng Iran para tuluyang tapusin agad ang gyera. Kaya't maaaring maiisip ng Iran na hindi makabubuti para sa kanila na panatilihin ang 60% purity ng uranium-235 sa bansa nila, at sa halip, ang pinakaposibleng maging kasunduan lamang ng dalawang bansa ay panatilihin ng Iran ang 20% purity ng enrichment process nila. Isang bagay na bagamat hindi pa rin sang-ayon ng US, ay maaari pa rin itong maging panimula ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaysa tuluyang mainip ang Israel at wasakin na ng tuluyan ang mga pasilidad na ito sa Iran, at kung magkakaroon ng all-out wars sa pagitan ng Israel at Iran at idadamay ng Iran ang US, ay tiyak na mas magiging madali para sa US na wasakin ang lahat ng tunnels mula sa Iran, kabilang na ang ipinagmamalaki nitong underground missile cities, kung saan sa pamamagitan lang ng isang pag-atake ng US ay maaaring sumabog na ang buong syudad na ito dahil puro bomba rin mismo ang nasa loob nito. Ang pagnanais ng US na tuluyang isulong ang pagpapatigil sa enrichment operation ng Iran ay bunsod ng digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza, kung saan dahil ang Iran ay maituturing na responsable sa pagpapalawak ng digmaang ito, ay naniniwala ang US na kung magkakaroon ng nuclear weapons ang Iran ay maaari itong magamit ng mga terorista, isang bagay na nagbibigay ng makatwirang naratibo para sa US sa usaping ito. Kaya't bagamat hindi masama ang pagsisikap ng Iran na lumikha ng uranium-235 para sa industriyang pangmedikal at enerhiya, ay nagiging masama na ngayon ang tingin dito ng buong mundo dahil sa panggagamit nito ng mga terorista para magdulot ng panganib sa kaligtasan at kalakalan sa buong mundo. Kaya't sa madaling salita, ay ang Iran din mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagiging makatwiran para sa US na patigilin na nito ang operasyon ng Iran sa pag-i-enrich nito ng uranium-235, dahil ang Iran ay mas itinuturing na ngayon ng mas maraming bansa sa mundo bilang isa sa pinakadelikadong bansa sa mundo dahil sa pagpapalawak nito ng digmaan sa pagitan ng Hamas at mga Hudyo.